Hello, everyone. Welcome to The Pond, a safe space where we can all settle down. Please grab your favorite beverage and let's enter this digital sanctuary. With me today, we have one of the most captivating progressive metal vocalists. His band, Orca, won the Grand Championship at Bandidos 2019. They represented the Philippines in Wacken Open Air Germany, one of the most prestigious metal festivals in the world. He also goes by the name Basilisk or Screamer Supreme, which he released his latest single, Dreams. He's a content creator, father, performer, captivating artist. Please welcome our very first guest, Zoren Fernandez. What's up, man? Hello, thank you for having me. Thank you for the opportunity. And I guess this is my second time being in a podcast and hindi ako sanay na ma-invite actually sa ganito kahit lagi akong nasa harap ng camera, doing contents and stuff. Iba yung ganitong formal setting. So thank you, Tata. Alam ko, tagal tayong magkakilala pero Mismo. sobrang na caught off guard ako sa ganitong sitwasyon. So, thank you. Thank you for having me. May tanong lang ako, like, anong feeling mo when someone introduces you with that many accolades? Mixed emotions kasi unang iniisip ko is I'm doing this for myself din na I don't like recognition is not on top of my list eh. Parang just want to put myself out there, do what I love the most and actually to perform lang talaga, bonus na lang talaga yung recognition and yung mga accolades kasi parang kumbaga mundane yung mga ganung bagay. Parang bonus na lang sila. So, mixed emotion but generally happy that at this age I'm still doing what I love the most. Na para sa akin defines my whole existence din. Dang. Yeah. So let's go back, like way back when wala pang Orca, wala pang Screamer Supreme. Kamusta like yung music nung lumalaki ka? Very how do I say this? Sobrang rich. Very rich kasi yung maliit na bahay namin nun sa Pasita, San Pedro. For me it's the very first thing that I can call home. Dahil although medyo alam mo na hindi naging maganda rin kinalaunan yung life namin as a family but yung very first memory ko with my dad when I was still 7. Yun yung earliest memory ko sa dad ko. He was playing different types of music doon sa component pa yung tawag, stereo component, tawag ng mga seaman nun. Different types of music, Crystal Gale, Carpenters, The Platters, yan. Yun talaga yung iba-ibang pinapatugtog ni Papa. Pero once na Papa kasi mahilig uminom, medyo inamats na siya. Mag-iiba na yung playlist niya, kumbaga. Iba na yung playlist niya. Starting from Crystal Gale, di ba? Carpenters, and then mag-iiba na, magiging Nazareth na siya, magiging Scorpions na siya. Mga pang video na. So, yun, namulat ako sa different genres of music na di pa ako aware sa genres na pwede palang ganito, iba-iba yung atake. Hindi pa ako aware sa iba-ibang types of music nun. So, rich, parang treasure trove yun ng bata ka eh. Since mahilig sa music lahat ng members ng family mo. May favorite song ka ba ng papa mo nung like bata ka? Like, pag pinakinggan mo, this is the one. Siguro pinaka-emotionally charged memory. Kenny Rogers. Yung Lady, I'm your night. Very emotionally charged kasi every time na inaalala ko yun, nakikita ko lang si Papa mag-isa sa sala. And all I can see is a very sad, lonely person talaga. Nasa isipin mo, same ganito. Parang medyo ganito yung couch namin. Tapos walang ilaw sa sala. Ilaw lang ng malayo, malapit dun sa aming Santo Niño. So parang nakita mo na yung slight na silhouette niya. Tapos sa tabi niya may JNB na alak. Tapos ati lang siya sa dilim. I'm your night and shining armor and I love you. Parang hindi romantic yung kanta ng Lady pero parang something mental yung dating sa kanya nun eh. Yun yung pirang gustong-gusto niya sa tingin ko na kanta. Kenny Rogers. Yung whole album. Actually, the best of Kenny Rogers yung CD. So,
Yan. So tell me like more about, kasi sobrang iba't iba yung influences mo growing up with music. Yeah. How did it transition into prog metal? Came from maybe, second brother talaga. Second oldest brother. Bunso kasi ako, 3 kami. Same, Team Bunso. Bunso, Oo. di ba? Pero sa tingin ko ako yung bunso na hindi talaga bunso because I didn't get the Bunso treatment. yung treatment, yung mga caveats ng pagiging bunso na eto si spoil, si laging pinapanigan, no? Hindi. Ako yung yata isa sa may mga pinakamahirap din na experience ng being bunso. But yung pangalawa kasi sobrang shoutout kay Kuya Gerard. Sobrang experimental niya sa music. He started with Dream Theater. Ginigitara niya yun. Wild ng kuya mo. Magaling mag-gitara talaga. Sin, parang sabi ko na if that skill, prodigy siya nun. Well, it just so happens wala siya nahanap na banda sa Laguna na tumutugtog ng... Kasi edad niya rin na ganun. Meron man matatanda na. And I believe na ayaw niya ng ganun eh. Mas matatanda sa kanya kabanda niya. So Dream Theater, tapos tugtog siya ng Liquid Tension, Stratovarius, what else? Hindi ko na maalala iba eh. Yun yung pinaka-progressive na masasabi ko na progressive metal or progressive rock. Simula muna sa progressive rock. Nakuha ko sa kanya. Like, napakinggan ko. Yun lang. Gusto ko malaman like, di ba, kid ka na nakikinig ka ng mga ganun sa kuya mo. How did like singing start? Kasi may sinabi ka sa akin kanina na habang nagkukwentuhan tayo, trinay mo yung iba't ibang instruments eh. Like what about singing and screaming in general attracted you most doon sa part na yun sa banda or role? At first singing. So, di ako magaling. Walang singer sa family. So, talagang sintonado ako sintonado. Pero alam mo, yun yung heart mo, yun yung pinipili. Na kahit sintonado kumakanta. Bon Jovi, Keep the Faith album. Yan. Nandun, walang Bed of Roses dun. Wala dun eh. Ang gaganda ng kanta dun. Tapos sabi ko sa'yo, just give it a listen. Yung Keep the Faith. Damn. So yun sa mga Bon Jovi, kato pala yung Bon Jovi. Kasi sa masses, yung iba dyan, yung mga surface level na sa music, ang introduction nila sa Bon Jovi, It's my life and it's now. No. Kapatid ko araw-araw. Malalim Bon Jovi. So yun, kinanta ko, Keep the Faith. Tapos, household chores namin noon. Sunday, pupunas ako na alikabok. Kinakanta ko yun. Kinakanta ko yung mga kanta doon sa Keep the Faith. So yun, doon nakita ni Papa muna. Papa ko muna nakita na, this boy wants to sing. So I'm gonna buy him mic. So binila niya ako ng microphone. Di ko rin nagamit. Kasi siguro, hindi ko rin gusto talaga humawak na mic at kumanta. Gusto ko na sumingalong. Pero yun na yata yung earliest. Yun yung origin story na nag-click sa akin. Diba kumbaga sa bata na papakita mo kung truck ba o ball. Yung mga ganun pinapapili ko saan gusto kong laruan. Yun yung sa akin. Sing. Hindi nag-click yung gitara-gitara. Yan. Naalala mo ba, may parang performance video ka ba ng bata na kumakanta? May ganun ka? Sumasayaw. B-boy. Sumasayaw. Unfortunately, hindi na na-recover yung VHS video na yun. Buti na lang kasi it's so embarrassing. Ang tigas nung katawan ko. Alam mo yung pag may opening ng mga, for example, car shop, yung mga balo na gumagana. Ganun yung sayo. Ganun yung katawan ko. So, luckily, hindi ko siya pinursu kasi nakakahiya. Pwede ako mag-qualify sa cramping. Ganun. Pero yun, buti na punta ako dito. Okay, top 3 favorite karaoke songs of all time. Wow! Ganda ng question. Top 3 karaoke songs. Siguro, Like a Stone, first, Audio Slave. Gusto ko kinakanta siya. Like a Stone. Tapos, Foolish Heart, Steve Perry. Foolish Heart. Tapos, pangatlo siguro, ako yung say kay sa akin. Yun yung mga top 3. Safe ko yan eh. Mga safe. Hindi ako nagme-metal sa karaoke. Hindi ka nagme-metal? Hindi. Gusto ko yung I just want my friends and myself have a good time. OPM din actually. Mga parokya, ganun. Yun, mga ganun. Okay, so let's talk about yung band mo, Orca, before we get into your solo stuff kasi malalim din na usapan din yun. So how did like Orca form and saan galing yung name? Okay. First, how did Orca formed?
2013, if you're familiar with filmmusic.com, Yes, mga wala pang YouTube no, no? music in memory of film music. Doon parang classified ads na musicians wanted. Putik. Nag-click ako doon. And then scroll. Wanted vocalist. Ganyan. So, nag-apply ako. Shot an email. Nag-reply sila. Set na meetup. SM Manila. Sa likod ng SM Manila yung BTMT between the mango tree. Gary. Ay, sorry. Wala na rin yun. Shout out Wala doon. na siya. Wala na, My unfortunately. gosh. Taga-Adamson kasi ako eh. Doon lagi kami nagpa-practice Matik. eh. Shoutout kay Ate Girly. Kilala mo si Ate Girly? So many memories na pumasok. Sobrang sungit na bantay pero pag once na nakilala mo siya, mabait din, solid. Kay Ate Girly. So yun, doon kami una nag-practice, magkapatid si Atom tsaka si Zaimi. And then second practice namin sa Cubao, propaganda. Yun. So nagkaroon na kami ng iba bang members pa nun. Doon nagsimula, wala pang orca nun. Naging orca na lang kami nung nawala yung isang gitarista, which is Eka. Nawala yung drummer. Nawala yung bassist na isa. Hindi ko na matandaan yung names, I'm sorry. Pero nagkita kami 2013. 2014, doon na na-form yung orca just because yung sumasama lagi sa akin sa audition ko or sa jam is yung drummer ko sa una kong banda ng college, si Jello. Schoolmate ko yun. Sumasama lang siya sa orca. Pero hindi siya part. Sabi ko, ikaw na lang ang mag-drummer. Unang drummer. So, nabuo kami. Tapos, the reason why we chose orca is because wala lang. It sticks. Parang, ano kung ganda pangalan namin? First is Obscure. Obscure. Good name though. Good ganda, name. no? Yeah. Pero when you search on Facebook, there are a lot of results na band Obscure. So, hirap tayo. Yung searchability pa rin mahirap. So, let's think of another one. Tapos, I don't know how we landed on a topic na you like Free Willy. Yung solid yung Free Willy, no? Yung kanta pa ni Michael Jackson na sobrang gusto ko na ba, You are not alone. So, parang, I am there. Yes. So, ano si Free Willy? Orca, Killer Whale. Orca! Bakit Orca? I don't know. Why not? Sige, Orca. And it's stuck. So, Pero ngayon, na nakikita mo na yung mga orcas, like, kunyari, pag hinahanap ko minsan yung band mo sa Google, yun yung lumalabas. May special symbolism na ba siya sa'yo? wala. Wala ba? Mga kabanda ko lang pinipilit nila yung mga logo namin, yung Orca Whale. But ako kasi animal lover. Mahilig ako Nat Geo. So, marami akong random trivias about orcas. So, shoutout kay Starboard at Porto. Yan. Mamaya, discuss ko yan. Mga orca, killer whales yun. Killer whales sila. Na nag-hunt sila ng mga great white sharks. Whoa. Hinahunt nila yung great white sharks. So, ginagawa nilang goldfish, yung great white shark. Pinapatay nila. Pinapatay nila. Pinapatay ni Starboard at Porto. Kaya minsan, yung mga ilang, nawala na sa topic, but maganda. But anyway, ano ulit yun? Like special meaning ng orca. Wala. There's no special meaning about it. It's just a name that you can contain in one genre. Alright. So, the advantage of it, sabi ko sa kanila, in the long run, if we, di ba, naisip natin na if we chose to make a random pop song, we can do it. Hindi man pangalan Slayer, o magpa-pop ka, pangalan mo Slayer, it will not stick. So, pwede tayong nagustuhan. There was a time, 2016, nagustuhan namin yung super hardcore 1975 kami. Yung narinig namin Chocolate. Anyway, nobody knows. Ganda nito, gawa tayo ng pop. Gumawa kami, but never released it kasi nasa kalagitnaan kami ng recording sa campsite kay Emil. Yung first song namin, Transcendence, pinasa namin sa Rockstar Radio. So, hindi namin natuloy yung 1975. So, we kept on making heavier stuff. Okay, transition to heavier stuff. Bakit progressive metal? Hindi naman talaga kami progressive metal. Di ko alam ba't nag-stick yun eh. Siguro dahil Kasi ang taas eh. namamock tuloy kami kasi hindi naman prog yan. Si May sabing hindi prog ang orca. Hindi. Agree ako sa inyo. He's claiming it. Oo. Ako, ang idea ko lang talaga, kasi ako hindi naman super pala, sobrang poser nun. Fan ako ng Tool. So, progressive yan eh, progressive. But,
ang isa sa nakuha ko sa isang concept ng tool is sobrang yung term na layman's term kalas yung arrangement nila. So yung sinkopado, diba? So ayoko naman ng sobrang ganon kasi hindi ko ma-express. So ang gusto ko na lang is ma-express ko yung isang specific emotion sa isang sequence ng kanta. Tapos sa susunod, for example, sa verse, tapos iba naman yung gusto kong express sa chorus. Tapos iba na naman sa second verse. So why don't we make a certain sequence dito sa first verse, tapos ibahin mo kung may chorus man tayo. Tapos next verse, iba ulit siya entirely. Iba-iba siya. So, gumana siya. Kasi makukulit lang din yung orca. So, sige, gawa tayo. Parang 5 different songs crunched into one. Dang. So, parang ganon. So, paano yun? Hindi tayo magme-make sense sa ibang ano. Sabi ko, okay lang. At least, happy ba tayo? Oo, happy tayo. Ganon kami. Random kami. Tell me more about yung creative process. Like, saan galing yung iba't iba yung gusto nyong expression, pero it's one track? Video games. Video games. Sa video games ang galing. Pati yung mga, yung mga ganon. Yun. Okay yun ah. Tapos, kasi si Jaime, tsaka yung kapatid niya si Atom, backed up sila ng hardcore. So, parang papasukan na lang nila ng gallop or tupak o ganon. Kahit ano, palo na yun yung magbibigay ng structure, pero yung guitars bass, wala talaga structure. Yung vocals na lang yung parang yayakap sa mga yon na para mayakap kahit paano, magkaroon ng fence yung kanta. Pero sa totoo lang, nantitrip lang talaga kami. Trip lang talaga lahat yun trip na we give a damn about it. Hindi siya yung trip na parang hinayaan mo lang mangyari. Parang walang kwenta talaga. To some, walang kwenta. Pero sa amin parang we love our songs. As random as it may seem, pero we love our songs talaga. Makulit. Yun yung nag-explain ng culture ng banda. Makulit. Random. Nerds. So, ang cringe lang pag galing sa'yo yun. Nerds. I don't wanna call myself nerd, pero ganun tatranslate siya. Yun. So, songwriting, grabe, may mga lyrics ka minsan na ang dark. Like Yung, may kwento ka sa akin, there was this song, I forgot the title, I'm sorry, pero it's about like almost suicide, man. Yung buong tribal album namin, yung Pandemic kasi ginawa yun. Okay. Pandemic. So, 12 songs yata yung pinagawa sa amin. So, nag-isip ako ng concept. Kasi pag may concept ka, kahit pa paano matutulungan ka nun sa lyric structure eh. Parang, okay, dark. Isip ka lang ng dark. Pandemic yun. So, ang dami nang pinagdadaanan. Lowest point din ng buhay namin yun. Mag-asawa. Hindi naman siya lowest na parang sobrang hirap na hirap. But, ang hirap gumalaw ng pandemic, tapos kakapanganak lang ng asawa ko. So parang, okay. Since psychology grad ako, gagawa ko ng lyric structure na talking about suicide, but not about preventing it. Pero hindi ko rin sasabihin suicide ka. Hindi ganun, ang pangit naman nun, di ba? Ang pangit nun. There was still hope naman dun sa lyrics na yun. Oo, pero ako, gusto ko, I will dive deep na lang as if I'm the mental state, I'm your mental state talking to you. Or worse, I'm the devil, I'm the black heart talking to you. Kinakausap kita. Ganon. So, the more na mas nagiging articulate ako sa sinasabi ko, medyo gusto kong yung nakakarinig no, nare-realize niya na, ito yung sinasabi ng utak ko kapag down na down ako. So, at least kahit paano, maintindihan ko siya. And kahit konti, I'll have an idea how to address it. Ganon ko siya tinik. So, medyo technical lang siya explain, pero totoo lang hindi naman. Parang just talking to the devil in front of the mirror. So, ikaw lang din yun. Is there any particular song na favorite mo talagang sinulat? Ang ganda ng mga tanong mo. Kasi sa totoo lang, wala akong favorite eh. Wala akong favorite na favorite. Di ko lang kung bakit. Natutuwa ko siya gawin. Pero wala ko yung, wala. Yung parang pinaka nag-stand out sa'yo na, grabe, ako nagsulat nito. What? Wala. Okay. Wala pa akong favorite song namin. Top 3. If pwede mo silang i-tier. Yung gusto ko na siguro kantahin. Kasi Okay. wala talaga ako masabi na favorite ko. Ang weird, no? Dapat meron ako, no? Dapat merong favorite, no? Siguro dahil random kasi sila sobra. Pero yung tribal songs namin, yung sa tribal gear, kasi hindi naman ginarag, pero parang pressed kami sa time nun. We need to accomplish 12 songs. 3 months. What?
Wait lang 3 months, 4 So, months. Grand Champions kayo ng Tribal Bandidos 2019. Yes. So, may contract kayo to produce an album. Tapos yung timeline na binigay nila was 3 months? Ano ta, mga fact check ako doon. Pero parang, parang ganun eh. Parang siguro sabihin natin, close na lang natin na 5 months. Okay. 5 to 6 months. Ganun. Wow. Ilan songs? Ah? Ilang songs? 12 12. songs. How was that process? Mahirap. Lalo na, hindi kami pwede magkita. Pandemic eh. Di ba? Isipin mo wala pang remote nun. So, ang mangyayari, chat. Pasa ng Reaper file. G-Drive, papakinggan mo. Pasa ulit. Habang yung mga instruments, nire-refine nila on their end, yung parts nila. Tapos ulit-ulit yun. So, matagal. Mahirap talaga. So, going back. 3 songs siguro. First is The Invitation. The Invitation. Kasi that time, Ito yung sinasabi ko. This was the song na sabi ko on Dark, no? Na parang, yun yung demonyo na... Yes. Medyo nagsisi ako gawin Tapos yun Invitation pa yung Oo. title. Medyo nagsisi ako gawin yun. Kasi, akala ko wala nakikinig sa amin. Akala ko, so sabi ko, tingin ko hindi masama yung ginawa ko, but nag-scratch ako sa surface. Na, dapat di ko ginawa, parang ganon. Kasi tinry ko i-scratch yung surface ng mental health na wala naman nakikinig eh. So yung The Invitation kasi ginawa ko yun from scratch talaga, from scratch. Pati yung mga native instruments nun, ako yung gumawa. Sinample ko siya. Like yung katok na tug-tug, tug-tug-tug. Nakuha ko yung concept sa The Conjuring, yung mocking the sign of the cross, yung the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, 4 yun. So, yung 3 katok, dun sa The Conjuring, is explanation ng Warren couple is mocking the Holy Trinity. 3 lang yung kakatok yung spirit ng 3. So, that's mocking. So, that's cool stuff. Parang yung mentality ko nun parang Slayer eh. Yung, alam mo yung band ng Slayer? Yeah. Tinanong sila sa interview nila, why did you make a song that's entitled God Hates Us All? Do you hate God? No, we don't hate God. We love God. It's just that it will sell the song. It will sell the album. Ganun. So, ganun yung mentality ko. So, sige, gawa ko nun. Sample ko sa pinto. Pak, nirecord ko cellphone. Tapos, sinample ko sa Reaper. Tog. Good. Gumawa ko ng mga creepy atmospheric. Tapos, ano kaya yung chord progression ko dito? So, yun. Tapos, yun na. Yung lyrics ko dun is yung a window inside a rope where I can see a better one. So, parang, yung bintana mo yung Sorry, rope. what? Ayun, parang, Sorry, what? that time, nakikinig ako, na-discover ko yung Sleep Token. Parang before 2020, album pa nila yung Sundowning. Yeah. Quick trivia, hindi pa rin ako makalis sa Sundowning. Ang dami na lang nilabas, hindi ako makalis doon. Di mo trip si Eden? Trip! Okay, trip. Technically. Pero yung heart ko nakakulong hanggang ngayon sa Sundowning. Binuhat ako nun. Like spiritual yung sa pool sa akin nun. Anyway, yun. So parang, ganda nung The Night Does Not Belong to God. So, try ko gumawa ng ganitong aura. Yung aura vibe. So, yung kantang The Invitation, ganun siya. Native instruments yung first half niya, tapos yung ending niya is biglang bagsak ng mabigat. Brrr, nag-scream ako sa dulo. Yun lang. Medyo natakot lang ako doon kasi parang medyo tinutulak ko yung taong nakikinig doon eh. So sabi ko, sana hindi ko to ginawa. Did anyone contact you about? Yes. Meron. So, Hindi ko na pangalanan. Okay, let's go. Pero Ay, na-achieve ko yung gusto ko doon sa nasabi niya doon na, pero alam mo, naisip ko rin doon sa lyrics mo, sir, na parang meron better na paparating. Kailangan ko lang harapin to kasi pag inichapwera ko to, it will gonna catch up to me some point in my life. So may ganun. And it's always case to case eh. You can put art out there, pero kung paano siya i-interpret talaga ng isang tao. Scary shit. Scary. You have to be careful. Unless sobrang wala kang pake. Okay, yeah. Ayoko nang gumawa muna ng ganitong kanta. So yun yung first ko. Invitation. Pangalawa siguro 11th Hour. 11th Hour. Ang daming nagandahan dun. Sa 11th Hour na. But do you think yung sobrang nag-resonate yung people with the song?
Yung 11th hour. Yeah. What do you think? What about that song yung feeling mo Na na-attract nag-resonate? sila? Ano? Aside from grabing bagsakan. Yung Guide My Tired Soul Back Into You kasi parang sa sobrang, again, nagre-resonate. It goes back to my experience din kasi talaga yung post-pandemic parang nag-sign kasi kami sa tower nun. So, ang hirap lang, may mga remnants pa ng pandemic na-question mo yung faith mo eh. Na-question mo yung faith mo na parang you just want to blame eh. Pero when you're in the process of blaming, mahihiya ka na parang hindi pala ako lalakas kung hindi nangyari sa akin yung adversity na to. So, sa isip ko, kung may totoong God, kung totoo si Lord, and hindi ako naniniwala sa Christian name niya, but kung totoo siya nasa taas dyan, na nag-watch over sa atin, yung isang katulad ko na hindi deserving, kasi ako, hanggang ngayon hindi ako deserving sa love niya, niniwala ako, hindi ako deserving sa blessings ko, hindi ako deserving, pero thank you. So, kung hindi ako deserving, parang, bakit mo pa rin to binibigay sa akin, yung mga opportunity na to? Nakapag-sign kami sa tower na, God, sabihin mo to sa high school, Zoren, he will literally poop his pants. Sobrang dream kong masign sa tower. Panood namin yung Boazania na Arcadia. Sabi ko, gagawa natin to. So, yun, nandun na ako. Parang, tatanggapin mo pa ba ako, Lord? Parang ganon. So, sobrang dami kong ginawa masama. Bakit ka ganito sa akin? So, guide my tired soul back into you. And this time, I'll let myself surrender din yung 11th hour is yung defining moment ko eh. So, parang, yun yung kanta. So, nag-resonate yun sa maraming tropa at hindi tropa. Kita pa, I even receive videos na their kids are singing that. Wow. Puta, wala nga, yung clean voice lang na yun sa dulo, pero kinakanta nila yung melodic scream na, ang hirap gawin sa live. Go! Please indulge us. Go in the live concert. Sorry, hindi ko gagawin dito. It takes a lot of preparation para makuha yung note na, yung tone dun eh. Nasa live ko lang siya nagagawa. Dito kaya ko gawin yung iba-ibang voice, but yung 11th hour na chorus, no. Saludo talaga ako sa mga vocalist na metal or heavier because heavier music. Kasi may certain responsibility kayo of keeping the crowd safe eh. Knowing na may, hindi naman violent, it's just like expression ng katawan nila. So may time ba na nangyari na okay motion, tapos okay, things are getting too far na, parang may nagkakasakitan na. Yeah. Sa big events, oo, isang beses, yun sa Bangkok kami, nag-open kami for IC Stars. Hi, Devin! Late ang boses ni Devin. Late ang boses niya eh. I'm ready! Let's go! Anyway, may natumba. Tapos, tingin ko natapakan siya. So, nag-stop kami. Tapos, sabi, can you pick up that guy next time that you do that mosh pit and you see someone falling over, just pick him up, please. Don't let him be stumped or be hit again or ganon. Just assist and help one another because that's what metal community is. Gumanon. Pati sa most may mga ganun kaming moment. Tumitigil talaga kami. Tumitigil talaga kami kasi makikita mo eh. Makikita mo. May iba kasing sobrang metal na hindi na mapapansin, lost in the moment, and it's not their fault. Ako, at buti nakakapag-multitask ako. Uy, natumba yun ah. Minsan, kahit hindi tumitigil yung instruments, tumitigil ako sa vocals. Ikaw na mismo yung tumutulong. Hindi ko siya pinupuntahan, but tinuturo ko na pulutin nyo yan. O, ganun. Mahalaga yun kasi ang pangit kaya na magka-record ka sa gig na may nasaktan sa set nyo. Yeah. Pero siguro pag big events, mahirap na yata kontrolin yan. Mahirap na yata. Hindi ko lang alam. Sa super big like rock, like festivals, hindi ko na alam siguro. Pero yun nga, may mga instances na nangyari sa amin yung sa small shows. Nakikita ko naman yun. May some things siguro na super out of your control as a performer. Oo. So, since pinag-uusapan na natin ng Tribal and Bandidos and also Wacken, sanay ka ba sa mindset ng battle? Like, grabe kasi yung mga pinapanalo nyo na, Luto nga doon. Luto! Okay. Pang-battle pang si Balasi kami. Actually, nagsisimula pa lang, nung mga early days namin, early years sa Orcam, na-realize ko na walang mangyayari sa atin dito, hindi tayo sasali sa ganyan. May radio station, pasa kami.
May mga big events, pag-a-apply kami, noon pa, message kami. Kasi, makikita mo Unless kayo yung bandang okay na sa gigs, sa small shows, hindi kami okay doon May gusto kami marating. Hindi tayo parang US na ang daming outlet. Ang daming pwede nyong mag-appear, mag-open for the specific band, lalo na meron sila mga statewide festivals na kung taga dun kayo yung kilala sa town nyo, pumunta yung sikat na banda, matik kayo mag-open. Ganun dun Yeah. Sa US, dito hindi. We have to get noticed no matter what it takes. So, palista ako ng Tribal Bandidos. Tsaka may money yun sabi ko, nakakonsentrate din ako sa money kasi by that time, kakapanganak lang ng asawa ko. We don't have money. We're broke as fuck. Kakatapos lang namin nun sa magsara nung business namin. So, kailangan ko yung pera. Doon lang ako nakatingin. And plus yung mas spread yung pangalan namin. So, nanalo kami. $500,000. Sinabi pa talaga. Pero hindi yung lahat cash. Yun. Pero thank you, Pat. Thank you sobra sa Tribal. Ibang mag-support ang Tribal. Like, hardcore support talaga sila na tayo na pag may event sila, or kapak. Well, just wear our Tribal gear. All goods. Ang dami kong kinuhang Tribal dun. Nakatulong din ako sa mga pinsan ko na yung na mabigyan sila ng mga damit kasi pag meron ako nakukuha kasi sanay ako nagbibigay talaga. So pag kumuha ako sa Tribal, nagpapaalam ko, sobrahan ko. So okay lang, kuha lang. Nakabawas naman niya sa pinanalunan niyo. Okay, so yung $500,000 kasi may kasamang may merch kasama doon. yun. Parang na-encash lang namin yata 300 something or 400 something, parang ganun. Pero sinabi naman sa inyo bago naman. okay. Ano naman. Tapos yun, binigyan ko yung mga pizza, tuwan-tuwa sila. Santa Claus ako at sila ka-Tribal. So, yun. Pag lumabas kayo sa sa Holy Week, lahat kayo naka-Tribal na. Oo. Nagsuot nga kami na isang beses kumain kami. Tapos lahat, suot ng pinsa mo yung binigay. Sarap sa feeling. Puta, sarap sa feeling. Sa mama ko nga lang, pag binigyan ko siya ng jacket na Tribal, sabi niya, ang ganda pala ng tela ang kapal. Yung sinuot niya, pawis-pawis siya tuloy. Pawis siya tuloy lagi. Ayun niya. Sweet yung mama ko pag nagbigay ako, suot niya lagi. Wow. Ay, mami. So, how was Wacken? That was crazy. It was crazy. Grabe. Crazy sa lahat ng angulo. Okay. Sobra. Pero, yun lang, sumali din kami doon for talagang, sabi nga na, for clout. Hindi kasi kailangan mo talaga mapansin. Man, kapag may gusto ka maabot, kunin mo lang kung may opportunity. Lahat, what's the term for it? But, put yourself out there. just put yourself out there. Just let your music be heard by people na alam mong nasa isang, kumbaga ma-filter mo yung parang, metal event. You're metal. The event is metal. Go out there. Sign the application forms and your parang audition and then, di ba, pray. Kasi kailangan namin yung ganong kalaking promotion. Hindi man kami yung pinopromote talaga, pero yung makita na, nag-vaken yan okay na sa amin yan. Wacken yung Term ng German. Vaken. Okay, going back. Sino yung feeling nyo makakatalo sa inyo nung Remnants. Remnants? Si Jeff ng Remnants, deathcore na banda. We go back, way back, 2014. Kasabay kami niyan. Sila yung kasama nyo rin sa finalists di ba? Sa Bandidos nanalo sila 2018. Okay. Earlier sila, tapos kami sumunod. So talaga meant to being magsama sa mga ganun. Mahal ko yan, yung Remnants na yan. Kahit di nila ako love. Char lang. Issue! Mahal ko yan, lahat sila. Joke lang yun. Pag makita ko sila, niyakap ko sila. Hanggang ngayon. Pero yung banda na ni Jeff ngayon is Unhallowed Promethean. Audition sila sa Wacken ngayon. So good luck sa kanila. So, di ba malakas. pinalipad kayo sa Germany, man. Siguro dream ko yon na banda namin. Tapos pupunta kami sa festival na worldwide na super prestigious Di ba? Nililipad pa siya ng mga ibang taga-US, mga Sacred yan. How was the experience?
Ako sa totoo lang, legit yung may ihi ka pag nandun ka na sa holy ground. Kasi ano siya, yung smell nung lugar, yung buo, yung composition mismo nung reality. Smell. Yung, pati puno dito, hindi cheap parang gano'n. Diba? Walang ano dito, walang mangga. Walang puno, walang ipil-ipil dito Makikita mo lahat ng puno malalaki. As a European yung, talagang ang ganda, premium talaga lahat. Tapos yung mga, lahat ng bagay free. Lahat ng bagay doon free. Free! Paano free? Free yung beer, free yung gummy bears, may mga burger na free, tequila na free, vodka na free. Just get it. May mga bayad yung iba pag nandun na sa mga booth, but kano lang yun? May cents May cents. Nakalimutan ko na magkano in pounds ba to. Sobrang mura lang ng beer lahat. Pati medyo, parang tolerable din yung mga foods, but yung burger lang nila na small, ganyan na Tapos yung patty, ganyan small ba yun? Ganyan kakapal. Ganyan, small ba yan? German size yun. German size. Actually, German size. Speaking of that, yung mga sizes, meron kami shared na shower na area. Let's go. Nabutan mo ba yung clamshell ng Wow Philippines? Hindi. Sa mga nakakaalam, kasi Metro Tent. Okay, inuman. Inuman space. Pero di ba yung mismong Metro Tent, yung malaking tent? Okay. Tama, di ba? Ganun kalaki. Yung showeran. Pero lahat kayo, hindi artist. Yung mga nasa metal battle at yung mga naka-VIP, nandun, nag-CR. Nagsawa ako sa German size doon. Pati sa iba-ibang sizes. Nakaupad lang sila lahat. Worldwide. Kami lang naka-brief doon. Pati yung mga Indonesian, iba-ibang kasama ng Asia, naka-brief. Tapos ito yung funny part. So, third day na namin. Okay. Medyo nanawa na kami sa mga sausages. Shower tayo. Shower kami maaga. Tapos nakaubad na naman sila. Nagtanong si Zaimi. Na-offend na ako. Ano, patulan ba natin itong mga to? Ganun. So, ibig niya sabihin, magubad na rin ba tayo? Sabi ni isa namin kasama, si Jello. Ano mo, kahit matigas na, hindi natin kaya parang kahit na hard on, hindi pa rin tayo. Sa kanila kasi malambot, hindi na namin kaya Ganun, no? Malambot. Tapos, hey, what's up? Tapos sa iba ka na second, oy, what's up? Mapapatingin ka muna, tapos, hey, what's up? So, nagbabatian pa kayo ng mga tao Nakapad na doon? sila lahat, So, parang kami nakaganon na lang kami. Parang nakatingin na kami sa taas. So, may shower din, ganun. So, maliligo kami na after. Paglabas namin, ganun ulit, inom. Ako, umiinom ako juice. Tapos, hindi ako nagbe-beer masyado doon. Tikim-tikim lang. Pero ang takaw ko sobra doon sa gummy worms, yung Haribo. Okay. Dami Haribo doon. Tapos, hindi yung metal battle, wala na sa isip ko Sinulit ko na lang na nandun ako sa Germany. Yung first time mo yun sa Europe? First time. Oo. Grabe doon. Parang, ito yung first world country. Ito yun. Ito siya. Ganito siya ito yung napapanood ko sa TV. And the best thing about it is yung the way that they perceive metal. Isipin mo, just think of BGC. Yung mga buildings, corporate buildings doon. Isipin mo yung first floor na yung building sa labas. Puro poster ng metal. Natatakpan yung mga glasses. Wala kang makikitang kinamot, tinanggal. Wala. Okay lang. Nakalagay yung mga posters ng mga metal concerts, kahit hindi Vakin, kahit ibang bands. Nakapreserve yung mga posters doon. Disiplina. Diba? Tsaka yung perception nila sa metal, sagrado. High tier. Holy ground. Holy ground. So, anong feeling nung nakatapak ka sa stage na na lahat ng idol mo? Kabado. Sobrang kinabahan ako nun. Tapos sobrang kulang ako sa tulog nun kasi the day ng bago yung event, naglakad kami ng ilang kilometro yun. Parang parang magta 30 kilometers. Lakad on foot. Tapos ang hirap maglakad kasi uhaw na uhaw ka, walang tubig. Ang tubig doon, ang tubig natin, to be exact, walang distilled drinking water. Meron sparkling water. Yun yung uso doon. No offense sa mga may gusto ng sparkling punyeta, yung sparkling water pag pagod ka. Para ka uminom ng Sprite na walang lasa. Ang sakit sa lalamunan. Hindi siya nakakapawi ng pagod.
After na bumalik kami sa tent namin, tapos naghapunan lang kami and then we sleep. So parang sabog na sabog ako. Tapos, uy, Orga, parang ginatid, mate. Ang maganda pala doon, may humahatid sa amin na van. May sarili kaming van. Tapos may driver, sarili kaming driver. So, pag akyat namin sa stage, so yun nga, medyo nagka-technical problem kasi bawal mag-backing trucks. Doon, bawal mag-backing trucks. Bawal yung metro. What? Bawal yung backing trucks. Yeah. Why? Nasa ano yun eh. Nasa poster nila yun. Nasa mechanics nila yun. Okay. Yeah. Pero yung nanalo nung year na in Sable Hills, nag-backing truck sila. Okay. Parami ring sumaway. Yung logic nung Sable Hills is, wala silang pake kasi part lang yun ng tour nila papuntang Czech Republic. So dumaan lang sila. Sa Swapins na nanalo sila. Ang solid ng Sable Hills nung from Japan, sumali ako sa circle pit ng crowd. Kasama ko mga 6-footer. Saya. Ano feeling mo pag mo sa mga 6-footer? Ano? Nakakatakot kasi para akong deer na masastampede ng mga wildebeest. Pero ang babait nila. Makbay pa sa akin eh. Naka-vlog ako nun. Nag-hi sa video ko. Ang babait ng mga doon. Pero hindi mo rin maiwasan na may konting racism. Talaga? Sa public. Public lang. Sa public setting. Like sa city. Pag nabangga ka, hindi sila magsasorry. Mga ganun. Isip ko na lang, nagmamadali lang siguro sila. Pero may something sila sa Asians eh. Sa Asian. Hindi ko nila lahat, pero naramdaman ko doon. Okay. At saka, minsan talaga, di mo maiwasan yun. Di mo naman piniling i-disrespect ka ng iba eh. Pero, it happens. You know? May mga kupa lang talaga. May mga kupa lang talaga. But, wala na yun. Ang pinagpapasalamat ko lang talaga doon is, lahat ng in-envision ko natupad. Grabe yung power ng vision pag, basta talaga. Iba yung utak mo talaga. Kahit gano'ng karami magsabi na hindi kayo para doon, minsan naniwala ka talaga eh. Tapos lahat, collective mind kayo na, doon tayo. Nandun kami. Punta kami doon. Naniniwala talaga ako na kapag may dream ka, dream talaga siya ng ibang tao eh. Totoo. But it has to start with you. Yes. It has to start with you. Yes. Yung iba yung energy na, ramdam mo siya. Papupunta ka doon sa point na parang nandito yung, nasa likod mo yung parang power na pinupush ka papunta doon. Mararamdaman mo nasa likod siya. Sobrang short moment lang nun, pero parang bibigyan ka niya ng sobrang weird na sense of relief na parang, nandiyan ka na. Yan na yun. Hiniling mo. Ganon. So, on the stage ng Buwakin, sana sinasabi ko na maayos. How did it feel na, okay, kabado ka, pero at the same time, this is something na holy sa'yo eh. Inang beses mong vision eh. Was your vision sa utak mo and reality, nag-meet ba sila sa gitna? Nag-meet yung vision. Yung feeling, yung state ng katawan ko hindi. Kasi grabing kaba ko. Putang ina, sabi ko parang patasabog yung puso ko. Ganun ka. Yes. Intense. Tapos di ba? Parang tanghali yung set namin. Ang lamig. Sobrang lamig. Ang lamig dun. Nung time na yun. Tirik yung araw pero iba yung lamig. So, iba yung dating niya rin sa baga. So, parang nag-pile up lahat. Pero na-survive ko naman. I know that it's not the best of performance pero parang puta sinulit ko na lang. Sinulit ko na lang. Sabi ko, hindi natin nabigay dito yung 100%. Pero putang ina, pang 8 kami dun. Out of 45. Grabe. Countries yun no? 45, Countries. Pero I don't know if that amounts to something, but That does. I don't care din naman. Basta yung yung key takeaway ko dun is, fuck, dinala ko dun ng utak ko. Dinala ko dun ng puso ko eh. Ever since na from time to time, lagi akong sinasapak ng katotohanan na how powerful your will and vision is when you set your mind, you put your mind to it. Ang galing ng sinabi mo kasi that mentality is now encapsulated in your latest single, Weaponize. Yes. So tell us more about that. Kasi may ni-release kayo, I think this was March, February. Mga ganun. Mga ganun. I'm bad with dates. You're bad with dates. Sobra. Yung mga, kung kailan na-release. Pero yun mga ganun. Yeah. Pero this year yun. This year yung Weaponize. So, sinulat nyo siya after? Or matagal na siya? Gawa na siya noong December eh. Okay. Tapos ni-record na lang namin. So, I'm gonna talk a little bit about Weaponize din na
hindi siya yung song na sobrang seryoso din kami when it comes to the overall construction of the song. Medyo nag-concentrate lang siya doon sa lyrics. Kasi it's a message the song is a message na kailangan lang ilabas tapos kalimutan mo na. May kailangan lang kami ilabas tapos kalimutan mo. Okay, saan galing yun? Anong ilalabas niyo? Parang I'm the architect of grand with a blueprint of my pain. Silent wars raging inside. It was dripping like rain. Every demon in my mind, they all whisper and complain that I let them all inside and I tied their necks with my chains. So parang ang daming dumimonyo sa journey ko. Ang daming dumimonyo sa sarili ko, self-doubt, ibang tao na nahiya ako. Na parang sobrang dami kong napatotoo. Na I've made a lot of I've materialized a lot of my vision and yet I'm still doubting myself. So parang na-embarrass ako sa sarili ko. Parang, why do I still have a room for doubt? Pero siguro that's what being a human is. Parang self-doubt that makes us, parang safety harness natin yun Survival din. So parang naisip ko, sige, pero nakakahiya pa rin. Dinout ko pa rin yung sarili ko. So sinulat ko siya. Parang, lagi ako nananalo sa laban ng buhay ko. Bakit simpleng ganito? Nadadoubt ko yung sarili ko na medyo nadudulas ako sa bangketa ng main na kalsada ko So, gawa tayo ng kanta para lang ilabas lang natin lahat. Kasi lahat kami may ganun sa puso namin. So, ginawa namin siyang kanta. Yun na yung weaponize. At ang kulit namin doon sa kanta yun. Yeah. And it's a big, parang big shout and big tribute sa Beastie Boys na gusto. Kaya pala ganun yung itsura nyo sa music video. Na ginawa din ng Atarashi Gakko, ng mga babae na Japanese. Kasi yung Beastie Boys sobrang gustong-gusto namin kung gaano sila kakengkoy din sa nila sa approach nila sa music videos. I just wanna have fun. Because if you're gonna have sawa na kami sa seryoso. I mean, di naman talaga kasi kami para doon. If you're going to make something serious, it's gonna base sa emotions din na naranasan namin, hindi dahil ito yung patok. Pero grabe yung song na yun. Like, nag-number 7 siya sa Fresh Finds Heavy. Nag-number 13 pa kayo sa Fresh Finds na Spotify. Ba't hindi ko alam diba? to? Di mo alam yun? Hindi ko alam to. Hala! Diba? So, maraming nag-resonate with self-doubt. I think self-doubt is part of confidence Kasi feeling ko, if overconfident ka, wala kang self-doubt. Parang feeling ko konti lang rin yung room for improvement mo or room for growth. So, gets naman na mahirap siyang kalaban. Pero sometimes when I doubt myself, tinatanggap ko na lang na 100% kung ano man ako, okay ako as is. And kung may i-improve pa, then thank you. Pero hindi mag-grow. And I see that mindset lagi sa'yo. Saan galing yung parang laging mong imamaterialize lahat ng nasa utak mo? Like yung mindset of just doing it. Where's that motivation coming from? Because I have my bandmates. Kita ko sa kanilang, shoutout sa mga bandmates ko. So kung nakatawagin Zorin and the bandmates. Hindi, joke lang. Pinuri sila, tapos binaba, no? Hindi. Shoutout sa mga naging kabanda ko, sa banda ko. Kasi, fire Pag may nawawalan, pag yung yabong ng fire mo, hindi naman pantay-pantayan. May mas maapoy. Pero, I always see to it na pag nawawalan yung isa, re-remind ko. Ganito tayo nagsimula. Pareho tayo ng vision. Pare-pareho tayo lahat. Since day one. Wala sa aming tumugtog lang dahil gusto lang ng clout, wala sa aming tumugtog lang dahil gusto lang sumikat, wala sa aming tumugtog lang dahil gusto mang babae, wala sa aming tumugtog lang dahil gusto lang magpapogi. Lahat kami tumugtog kasi masaya kaming tumutugtog magkakasama. Yung saya, yung barkada na parang playground namin na, uy, bukas ulit patintero 3:00. Ganun yung feeling. Pag magkakasama kami, minsan taya ka, minsan ikaw yung hahabulin. Pero, araw-araw mo nakikita na sana maglaro ulit kami. Ganun yung feeling. Kalaro, best friend, ganun yung tingin ko sa kanila. Tapos, when we talk about music, specifically when we're writing songs, if there's a riff, there's a melody that will make sense, makita mo sa mukha nila, pag na-make sense, umiilaw yung mata, yung nag-glow sila. Grabe, ang sarap sa puso no na medyo niyak nga.
Ang sarap niya, ang wholesome niya, men. Wholesome niya. Hindi ko lang kung naranasan na ibang banda to, Yeah. pero yung pag... Parang siyang red thread eh. Alam mo yun, feeling ko lagi na, just sa band ko and sa mga people I like to play with, parang may isang alam mo, tali sa gitna. Tapos lahat kayo nakasakay. Tapos, nung may nawala akong banda ko sa Ida Angkor, na nakita ko, na feel ko na naputol yung thread niya. Pero it's always like that one thing in the center na dun kayo nagmi-meet. Totoo yung kahit saan sila mapunta, Kahit saan sila mapunta. meron pa rin, may nagko-connect sa inyo. Tsaka yung mga original members mo, hindi mo siya masabing kahit may mga napalitan na, iba pa rin yung, hindi mo sinasabing mas, hindi mo sinasabing mas, alam mo yung napalitan na, hindi na iba ng gitarista mo na, pakyo ka. Hindi naman ganun. There will be a point in your life na magmi-meet at magmi-meet ulit kayo, mag-intersect kayo, hindi man sa music. Oo, mangyayari yan. Kasi, yung isang beauty of music, it's a celebration of existence ng dalawa na, celebration of having someone na pareho mo sa journey na yon. Takbo ka sa sarili mong kalsada, sa sarili mong path na akala mo goal lang, focus ka lang sa goal, papunta ka doon, yung mga goals, pak, mag-isa, nasusugatan ka sa obstacle, pero hindi mo alam, may humahabol sa'yo na tinutulungan ka rin natanggalin yung obstacle sa'yo. Habang nilalabanan din nila obstacle sa kanila, naging katulong, gumagaan lahat. May ganun sense na parang camaraderie na brotherhood, sisterhood. Na yun yung nasa-appreciate ko sa banda namin kasi talagang stick talaga. Ganun talaga. Kayo lang din talaga makakaalam nun, no? In my own words, sabi ko, tay-tay lang din yung pupunta sa burol ng isa't isa balang araw. Ganun. Ego tripping, ego denial. Okay, so Orca, right now, nag-release ka rin ng single this year, Yeah. pero solo, under the name Basilisk. Unang-unang gusto kong tanong ngayon, saan galing yung Basilisk? Kasi isa yan sa mga favorite animals ko din, like snakes and something like that. Ayan. Diba? Unang-una kasi, sawa na ako sa orca. Sawa na ako sumigaw. Biro lang. Saan galing yung basilisk? Well, of course, it's a mythical creature, diba? Pero kasi hindi naman talaga dapat basilisk. Naghahanap ako. Kasi year of the snake ako. Okay, So, parang, makes sense. Bakit naman ng viper? Parang Viper. assassin. Viper. Glam rock band. Oo, pag-glam, no? Pag-glam siya, no? Oo nga, no? So, yun. Serpent. Blah, blah, blah. Anything that has to do with slithering, ganyan. So, sige, basilisk. Yung original pa niya na spelling dapat B-A-S. May-ari na. So, what if I change the consonants to initials ko? Z. Basil. May namak nga ako ng manager namin dyan. Basilisk. So, ito na. Something to do with snakes. So, yun. So, tas napunta naman yung logo or yung single art ko ng Dream sa Ouroboros. So, this is just continuous shedding. G-evolve ako Nagro-root pa rin yung shedding na to doon kay Garu pa rin sa One Punch Man na idol ko. Yung every time that I learn something and I'm gonna be defeated sa mga challenges, I'm gonna come back stronger. Ganun lagi. Cycle lang siya ng cycle na magsished ako. At the same time, yung living and dying, nararanasan ko siya. Figuratively, hindi ko lang paano explain, but sometimes I die, sometimes I live, sometimes I die, sometimes I live. Na parang, someday, matutuldukan yung cycle na to. Pero yung legacy lives on. Parang ganun, may gusto kong iwan na kahit paano may nag-exist na katulad ko. Hindi man para sa ibang mga tao, siguro para sa anak ko, to inspire my kid. Yung wife ko, yung mga susunod generation na mabago ko ba yung generational, hindi naman curse, but yung trend namin na Para magbe-break mo yung generational cycle niyo or na, trauma or whatever. Yeah, for the very first time sa lineage namin. Although sa lineage ni Mama may mga naabot, pero yung parang sa overall parang may bumali mayroong isang puno na nag-branch out. So, sana. I mean, di pala sana, sure ako. Yes. Okay, kasi galing kang Orca, what was the need to, aside from ayaw mo ng, unless yun naman talaga yung reason, ayaw mo na mag-scream or gusto mo mag-explore ng ibang music, what was something that Basilisk could bring
ng solo, independently? For the longest time, I want to experiment kasi. Nagagawa ko siya sa Orca but hindi pa rin siya in full effect. No offense, but I want to be offensive din sa mga kabanda. Okay naman, brothers mo naman yan. Mahal ka pa rin naman at the end of the day, di ba? Tanggap mo yung pamilya mo. Totoo. Kapag kapatid mo, offend mo lang. offend mo lang magagawa eh. Patid mo eh. Mahal mo pa rin, mahal ka rin nila eh. It's very easy to decide kapag isa lang yung nag-iisip. Isang head lang. Ako pa naman, I wanna make song na hindi naka-metro. Hindi naka-meter. I wanna make song na hindi caged sa tunog. Gusto ko yung makagawa pa ako ng iba-ibang samples. Random na tunog yan, whether if it's yung kalansing ng door lock namin. Gusto ko i-incorporate sa tunog. And nagkaroon kasi ako ng introduction sa pag-samples tsaka si mga native sounds. Yung dun sa nag-install ako ng Ableton way back 2018. Sabi ko, shit, ang ganda ng software na, ang ganda ng DAW na to. So, nag-experiment ako, hanggang sa natutunan ko kung paano maglapat. Sabi ko, ito na yung way ko na how to make my own music. Idea pa lang yun na yun. So, kaya may Basilisk kasi parang, grabe, sa totoo lang, lalim ng musical library ko na gusto kong incorporate eh. Like, gusto kong maglabas ng kanta na modern instruments pero yung take ko is parang si Johnny Cash. Parang gano'n. Okay, so super exploring talaga tayo. Oo, yung ng explore genres. talaga. Or pwedeng mag-rap or ghost main, whatever. Hindi man lalayo sobra, pero gusto kong mag-stick sa sticking ako pero at the same time exploring. So ayoko umalis ng parang medyo dark pop or dark alternative, parang gano'n, alternative slight na nagtumatawid sa alternative rock and alternative metal or whatnot. But gusto ko yung iba-iba yung take ko sa vocals. Kasi sobrang, since maliit pa ako, putik, ay yung boses ko na yata yung pinakagamit na ano ko, na parang part ng utak tsaka katawan, yung boses ko. Manood ako ng cartoons, so ako nag-Detective Conan. Akal ko garo! Di ba? Parang si Conan, di ba? Okay, mahilig ka mag-mimic. Talagang ginagaya, alam ko na, pumatay, Conan! Parang gano'n, di ba? Mas parang nanood akong Dragon Ball, Goku! Si Krillin, di ba? No! Mahilig talaga ako manggaya ng voice. Kahit sa Dota na, Tactico! Open ready! Si, Sniper. Hilig ako na manggaya talaga ng boses. So parang, gusto ko siyang, ano pa ba kaya? Ano pa ba kaya ko? While I'm living, ano pa bang kaya kong gawin sa ibinigay sa akin? Sky's the limit eh. Putik, meron na akong PC, may mic na ako. Puta, sagad ko na. So you produce your own stuff talaga din. Ikaw yung sarili mo. Agpo-produce ako, but when it comes to mixing, yan ang hindi ko pa talaga kaya. Si Zaimi yung talaga nagmi-mix. Si Zaimi guitarist. Kabanda mo pa din. Kami yung Basilisk sa totoo lang. Kami yung Basilisk. Galing ni Zaimi. Sobrang galing. Hindi ko alam na kaya niyang ilapat ng ganun yung boses ko sa ganung sequence. Yung mga ganun ba? Yung ganun yung ma-produce na ay, putang ina, pwede paling ganyan timpla. Ganun. So, bigyan ako na idea sa kanya, references. Okay, I can do it. Ganun na siya. So, nung pinoproduce nyo yung Dreams, like, what was the concept behind it? And meaning? And the meaning? Okay. Yeah. Sinulat ko siya piano. So, sa Ableton din, nagsimula. Grabe naman, multi-instrumentalist Hindi ako marunong tayo, magbasa. Ano lang ako ng chords. Chords lang yun. Tapos, magmumukhang maganda lang siya kasi iba mo yung, like gagawin mong synthesizers, lalagyan mo ng arpeggiator. Tapos, sa bass, kinuha ko yung sa Stranger Things, yung preset ng dong 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 dong. But, nagsimula siya sa piano, yung melody naman, nagsimula sa hum. Yun, yung pinakita ko sa'yo kanina sa cellphone ko, yung mga hum-hum lang. Doon siya nagsisimula. Nag-hum lang ako. So, where were you at that time nung hinam mo siya? Good question, ha? Nanonood ako Netflix. Tapos hindi related doon. Okay. Siguro nanonood lang yata ako ng pinapanood ko nun. The Mentalist series. Yun. Tapos biglang, yun lang yun eh. Record ko na siya. Tapos doon na nag-revolve yun. Tapos,
Sama ko na siyang gibberish. La 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 la. So, gagawin lang ako. La 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 la. Is this going to be a good hook? Yun yung una ko isipin, hook ba siya? Hook material ba siya? So, iham ko yun ng iham. Wala akong sasabihin sa bahay. Ham mo na ham. Pag yan na-pick up ng anak ko at ng asawa ko, push natin. Whoa! Ganun ako. Pupush ko na siya. Parang mental shit. May psychology sa loob ng bahay. Basta mag-stick lang siya sa isang tao. Yeah. Ang una nagham, asawa ko. So, wala na. Game na. Yung anak ko sobrang perceptive din sa music. Pero yung asawa ko yun. Ano yan? Ano yung inaano mo? Pag nagano na siya, game na yun. So, yun. Nagyan ko na ng piano and stuff. Tapos, nabuo yung lyrics. So, yung lyrics, totally different origin. Different pinanghugutan na the reference. Yung reference nun is sa mental health ng asawa ko. Okay. She has a bipolar. So, ang hirap kapag for someone who has a person who has an anxiety, it's bipolar disorder. Medyo nag-glorify lang siya ng social media, but if you're gonna have a person or partner na may ganun, tas it's your partner, hindi siya hindi siya ganun kadali na like to really handle it. Kailangan sobrang empathic mo. Yeah. Sobrang yung understanding mo is tingin mo naintindihan mo na lahat. Hindi. You have to train yourself to make or to choose the best decision kung saan heightened na rin yung emotions mo. Kasi na-trigger ka na niya. Tapos heightened na rin yung sa kanya. So when everything's in conflict, can you still decide? Can you still make yung pinakamagandang decisions? Or hayaan mo lang sumabog lahat? Doon galing yun. Medyo malalim lang yung meaning ko doon sa chorus na our dreams collide. It's where I can get to you. Kasi inamin ko sa asawa ko na may mga times na psychology grad ako. Okay. Pero may mga times na Meant to be? may mga moments, may mga times na hindi na kita kaya abutin. Yun yung flow ko. Yun yung limit ko. Pero sabi ko lang sa kanya, I promise you na kahit di na kita naiintindihan, kahit sobrang fucked up na nung sitwasyon, one thing that I can promise is I'm gonna stay here. I'm gonna stay beside you. Hintayin natin humupa. Kung ano man mangyari, kung tayo pa rin after nun, I'll just continue doing it hanggang sa maintindihan ko. Ganun lang. So our dreams collide kasi sa panaginip lang ako maging perfect. Ganun. Papasana all ka talaga sa... Hindi ganyan eh. Hindi kasi parang flawed eh. Of Super course, yeah. flawed kaming dalawa eh. Far from being perfect. Pero yung flaw na super fit sa isa't isa. Yung flaw na pag may flaw yung isa, nagsha-shine yung good ng isa. Yun yung nakakatulong sa flaw. Tapos pag ito naman, maayos, tapos ito yung lumalabas yung fucked up na traits niya, yung maliit na tingin niya, walang useless na trait niya, nakakatulong din pala dun sa isa. Ganun yung nangyari sa amin. So, ano yun eh, baga, yung marriage para sa amin, parang, gumawa ka ng house na brick eh. Tigisa kayo pa. Tapos yung brick, hindi pantay-pantay. At hindi rin lahat perfectly Hindi shaped. perfect shape. Oh, may ganyan, Diba? pinatong mo sa ganong kaliit. Ganun yung bahay, I would like to describe it. Pero sa sobrang daming maliliit na ganun, maliliit na brick na siningit-singit mo, mas matibay tuloy siya. Tapos parang ganun. Pero syempre, may semento. May semento. At tingin ko yung semento na yun yung anak namin. Oh. Siya yung nagsisemento nung lahat. Para hindi mag-fall apart lahat. Yun yung sabi ko dun sa song na tungkol sa ito. Tapos na-weirdoan yung asawa ko kasi first time kong hindi gumawa mahilig kasi ako gumawa ng acoustic para sa kanya noon. Okay. Nung liligawan pa lang kami. Niligawan niya ako eh. Gusto ko sinasabi yun. Gusto ko sinasabi. Pag uwi ng asawa mo na ganun, sinasabi mo? Napikon siya. So, puro yun. I wanna make you smile. Ganun pa ako dati.
Ngayon, hindi. Wedding Putik, mas singer. malalim tayo. Psychology, ano tayo, trip tayo. Sige, tingnan natin kung maromantic ang ka dyan. So, ganun yung tirada ko dun sa dreams na parang, yung mga mas malalalim na part ng marriage namin. Na, yun nga, may mga times na ako yung minsan iisipin mo na parang sana hindi mo ako naging partner. May mga times na ganun. Na hindi ako makakatulong sa'yo. Pero, hindi ako alis, nandito lang ako. Parang ganun. So, yun lang yung kaya, yun na yung pinakasagad na magagawa ko eh. Just to be present. Sumabugbugin, tsapakin, if that's what's going to help you, so be it. Wow. Parang ganun. You have yung sacrifice dun, though. Yun. So, go ahead and find me. Go ahead and find me so I can make it through the night. So parang tungkol yun din sa kanya. I see it in your eyes. See it in your eyes. That I am losing you. Kasi minsan feeling ko hindi ko na kaya pa yung moment na yun. Although, ayokong umalis, pero parang, alam mo yun na parang gusto mong gumive up, pero hindi mo rin alam kung paano gumive up. Gets mo? Gusto mong gumive up, pero ayaw mo rin kasi hindi mo alam kung paano rin gumive up kasi ang hirap Wala siya sa sistema mo. Oo. Parang hindi siya reality. Ayaw mo umalis. Wala siyang possibility of that happening. Oo, ayaw ko umalis. Yung iba na gonna walk out, Yeah. na gano'n. Or, matulog, bukas na natin. Hindi ako ganun. Tangina, let's stay awake. Wow! So, ganun kang di ba, may mga partners na gusto apart sila pag nag-aaway. Tapos, pero ikaw, gusto mo i-resolve yun that night, that Hindi day. magkulong tayo. Pero hindi mag-work sa lahat yun, ha? Yeah. Hindi mag-work sa lahat yun. May kombinasyon talaga ng personality na dapat swak. Ako kasi, resolve eh. Kahit yung mga sa doon nga kami nagbe-break ng mga ex ko nun eh. Pumupunta ako sa bahay nila. Hindi naman ako iniimbita. 3 a.m. si Zoren kumakatok. Kausapin mo ako! Lumabas ka dyan! Umuwi ka na yung papa ko magigising. Ganun ako nun eh. So siguro nag-mature lang yung way ko nun na parang handa ako makinig. Hindi na ako nagdadabog. Ganun. Handa ako makinig. Handa ako pag-usapan lahat. Kahit pikon na ako. Kahit sobrang yung dito na yung si Anger, kumbaga sa Inside Out siya yung nagmamaneho sa akin si Anger. Pero nasa likod ni Anger si Relax. Si relaxation. Huwag ka umalis dyan sa pod, sa upo, pero konting makinig ka lang, parang gano'n. So ganun ako. Pero may mga times talaga na wala imperfect lang din talaga ako. So all I can do is stay. And yun naman talaga yung super importante to show up. Show up. Show up. Yes, be present. Be present. Okay, so since nandun na tayo sa topic of fatherhood and pagiging husband, na artist ka din, so how do you manage that? How do you separate or balance home life with artist life? Hirap. Sobrang hirap. Kung hindi lang ako na-blessing, ang hirap. Sabi ko nga sa'yo kanina, kung totoo yung hatiin yung katawan. Yeah. Like parang sa The Watchmen, si Dr. Manhattan. Yung power niya is mag-divide. Gagawin mo eh. But thanks to my wife, na parang she's the one who initiates na sige, gawin mo na. Ako na dito. Ako guilty pa ako. Kasi having a very rough childhood, gusto ko maging present. Present dad, present husband. Isang sabi nyo lang dyan ako, Daddy, look. Ganun pa naman yung asawa ko. Daddy, look. Kahit may ginagawa ko. Boss. Wow. Sige, putay na. Anong gusto mo? Joke lang. Biglang nagalit. Sige, ano ba yan? Hindi naman ako ganun. What's that, baby? Very good. Good job, ha? Ganun ako eh. So, which appreciate siguro talaga ng asawa and daughter mo. Pag naman kasi siya, papasalamatan mo yung sarili mo na buti ginawa ko yun. Parang ganun. So, siya na mismo nagsabi sa akin na, sige, gawin mo muna. Do that. Lalo na urgent. Pero once na makita ko na hindi urgent, sila inuuna ko talaga. Kahit manager namin, kahit mga kabanda ko, na yun, titignan ko muna yung preview, hindi sa urgent. Pero may ginagawa ako. Swipe ko muna yung message. Hindi ko yung scene. Preview ko muna. So, urgent ba to? Family muna. Family. Kasi handyman din ako sa amin. I fix the roof, the pipes and everything. So, yun yung isa sa mga important skills na nabigay ng papa ko sa akin. One of the few things na good na nabigay niya. Oy. Shoutout sa papa ko dun sa taas. Yan, so yun. Yun, ang hirap
i-balance yung time management, it's bullshit. Bakit naman bullshit siya sa'yo? Sa music tayo eh. Okay. Sa art eh. Walang oras-oras. Walang oras yan eh. Bigla may mapapop up eh. Sorin pwede bang ganito? Sorin pwede bang ganyan? Hindi man tayo corporate eh. Kung corporate, sige okay lang, iwan mo sa office. Parang sobrang ano mo na nun. Sobrang sipag mo na, dinala mo sa bahay laptop mo. Pero, kahit madaling araw, sobrang pagod. Sabi mo nga, show up. Wala sa oras. Kahit gigising ako niya, 2 hours na tulog ko, 3 hours na tulog ko, I need to send this. I have to finish my vocal tracking. Zor, ano ba tong sinend mo? Gising ka, ayaw ko yung wala kang tulog masyado. Iba yung boses mo. Ang hirap niya gisingin. So parang I have to force myself to get in shape na magawa mo. Kasi once that you track your vocals, iba yung condition mo from your last track, kahit same settings ng phone, ng microphone mo, pero iba yung wala kang tulog, ang layo ng quality ng vocals. So, kailangan kong i-force pa yung sarili ko, punta ako sa refrigerator, inom ako sa labat, track. Wow. Track. Ganun. Hindi, namamanage ko naman siya kahit paano, pero may mga small sacrifices. Pero nagagawa ko naman siya. But family first. So, ngayon ko lang naisip na ang dami palang things being asked of you to be a dad, to be a partner, to be a performer, artist, isang taong tinatanghala sa scene. Ano yung parang ginagawa mo to relax or yung pinaka-me time mo? Video games. Video games. Dota tsaka Counter-Strike. Yun lang. Nayaan lang ako ng asawa ko pag ganun. Kasi hanggang one game lang naman ako, pagod na yung mata ko eh. Pagod na yung utak ko. Promise. Makapagsabi lang ako ng matrash talk ko lang yung makakausap ko. Bawal dito sa podcast. Nadamay ako ng mga family. Sarap. Kahit talo. Malas word mo lang. Matrash talk. Lalo pa naglalaro kami sa Orca pag gabi. Putik. Kalaro pa namin si Seven tsaka si Aven. Anak ni Jamir. Kalaro namin. Si Seven. Shout out kay Madam. Yan. Si Madam Jaya yung mother nila. Kaya ako lang nasingit. Kasi tuwan-tuwa ako kasi sobrang tiwala nila sa amin. Nagtitiwala siya sa amin na sa amin sumasama yung mga anak nila. You did a track with him, di ba? Yeah. Kay Seven, ang talented. Batang-bata pa lang. Siya gumagawa nung riff, guitars, bass, drums, kumakanta. Damn. Siya gumawa ng vocal lines ko. What? Siya yung nag-ano nun. So, pinuproduce niya basically yung sarili niyang song. Genius yun. Genius level yung batang yun. Expectations though. No. Pero hindi tungkol kay Seven to. Hindi naman in-invite dito. Sobra ka na eh. Sobra si Seven. Shout out kay Seven. Okay, going back sa family life. Ano yung pinaka-greatest parang feeling of being a dad? Ngayon na, yun nga, parang marami ka nang tungkulin sa bahay. Tapos now you're in the metal scene. Does that relate with each other? At a point, kapag gusto nung anak ko na panoorin yung mga music videos ko, Uy, ano yung reaction niya? tuwan-tuwa. As in, sobrang, alam mo sa sobrang cute no reaction, nakikringe ako. Oh my God. Sobrang cute niya. Yung parang, figure of speech lang to ha. Hindi ko to ginagawa. Okay. Pero pag nakukutan siya, tapos pinapakita niya na sobrang OA, gusto ko siya sipain. Parang gano'n. Ano special dyan? Parang gano'n. Parang kasi sa akin, hindi siya gano'n. Pero siya, Dad, you're so great! Gaganon siya, you're so great! Parang, stop! Parang gano'n. Pero ang ginagawa ko, inahag ko siya. Pero gigil ako. Na parang, hindi ako sanay marinig yun. Na gustong-gusto na anak ko. Pero hindi siya nagsiscream. Pero yung melody, ang bilis niya mag-pick up ng melodies. Sobra. Kinakanta niya yung sa Basilisk, yung sa Dreams, yung 11th Hour, yung sa Weaponize, I was made for this. Kinakanta niya. Sabi ko, hanggang ngayon naman, 7 years old na yung magsi-7 na yung anak ko. Para sa akin, stranger pa rin siya pagdating sa reactions niya. Na may taong na-appreciate ako ng ganun. Which, siguro psychological effect sa akin kasi hindi ako nabigyan ng ganun ng bata. So, foreign sa akin na ina-appreciate ako. Iba yung appreciate ng asawa eh. Doon sa appreciate ng anak, sobrang pure. Parang that's the greatest thing parang she ever heard, knowing na, daddy ko to! Parang ganun. So parang napapanood niya yung mga sa Rock Publica yung sa live, parang, you're so great on stage. Wow. Ako, I'm not good at compliments, sobra. Promise, nairita ako pag nag-compliment na parang, dude, stop, salamat, pero dude, hindi ko alam gagawin dyan, pare, basta tayo,
na-appreciate mo ko, pero ibang topic, parang ganun. I'm not good with compliments, sobra. Kasi I'm just trying to get by. Okay. But you're Passenger enjoying lang your ako. sobriety. Passerby lang ako ng art eh. Passerby lang ako. I'm just trying to make sense of my existence lang. Pero yung anak ko at asawa ko, sila yung nagpapatunay na may nararating ako kahit pa paano. Yun. Grabe yung influence mo siguro sa kanila. Gusto ko makarinig ng mga iba't ibang screams and kasi by the way, you're a content creator. Yeah. And not only do you analyze screaming videos and nagpa-play ka din sa mga videos mo, ang dami mong ginagawang content. Yeah. Medyo tumigil na. Tumigil na Simula muna. nung nag-basilisk ako. Okay, so mas nag-focus ka pala sa Oo. sa projects mo. Pero could you give us like a demonstration? And siguro technical, paano mo siya narating? In terms of like your screaming? Like your highs, mids, guttural, mga ganun. In-emulate ko lang talaga siya. Nung panahon ko na high school, when I started screaming, but it's not full-blown scream pa nun, sobrang pangit pa ng scream ko. Pero kasi that time, wala nagtuturo. Lumabas na si Melissa Cross. I don't know if you encounter Melissa Cross. Parang siyang coach ng mga metal screamers. Yeah. Yeah. Lumabas na siya, graduate na ako eh. So marunong na ako mag-scream nun. Wala nagtuturo. So unang napakinggan kong nagsiscream na banda, sabi ko nga is Killswitch. Pero mas tumagal ako sa Bullet for My Valentine. Kasi yung Bullet parang napag-isa niya yung emo eh. Tsaka yung emo tas metal. Yung parang yung Tears Don't Fall, yan. Cheers, dog! They crash around me! Ganun eh. Anyway, yung scream kasi niya is kahit pa paano, hindi panahon na yon para sa akin maganda na. So, there's something different going on! Parang gano'n, yeah! Parang, kumbaga parang ano pa siya, parang premature screams. Okay. So parang inisip ko, paano kaya ginagawa to? So nung in-emulate ko siya, actually, ang hirap gayahin yung sarili mo na hindi pa marunong. Pero nung pag ginagawa ko siya nun, grabe ubo ko. Alam mo yung ubong pangit? Yung maluluha ka? Okay, sakit na. Oo nga, sakit siya. So, hanggang sa nagawa ko ng mag-fry, yung term pala dun is fry, yung small concept lang, yung small sound lang na malayo na pala mararating niya. Once you get a hold of it, tapos you shape it. Kasi it starts with the throat eh. Throat. Saan siya dito? So, tas vocal folds mo. Hindi. Yan, ganyan. Pero yung sa'yo, when I listen to it, hindi siya nagva-vibrate ng sobrang violent. Kailan kasi, pag kumakanta kasi tayo, vibrate siya parang mabagal lang eh. Parang ganyan. Pero pag nagsiscream kasi tayo, mas mabilis siya. Tapos nagpa-flap siya. Doon na po-produce yung gas-gas. In distortion, yun. Kasi, the way that I explain it sa mga students ko, free to Ang dami ko ng free lessons sa totoo lang. Para kang Jimmy Jebs. Okay. But the thing, natatry mo na pag pasintabi sa kumakain. But when you're pooping, di ba, you're squeezing your core. Lalo pag constipated ka, di ba, minsan, ang hirap niya ilabas. Na-constipate ka na ba? Oo naman. Yun, Grabe, di ba? Yan. So, sa mga gusto matuto, dapat ma-constipate muna kayo. So, yung pag iniiri mo siya, yung focus ng force mo is dun banda sa puwet mo. So, dun siya lalabas. So, dun yung, may inilalabas ka dun. Pero kung papansin mo, the way that you press yung air, you don't give a shit about the sound that you're producing in your throat because you're concentrating dun sa bowel movement. But try to at least isipin mo kung ano yung napoproduce mong piga. Same mechanics yung piga. It's just that you're concentrating yung exit nung force, nung air, nung energy sa lalamunan. Yun nga lang, medyo magiging conscious ka dito so hindi mo siya kailangan i-overanalyze. Isipin mo lang, Jumejebs ka. So if we're gonna get a hold of that sound, yung combination ng lahat ng body function mo, preserve mo lang yun ng prolong mo yung sustain. Imagine what's going on inside. It's like a balloon.
Yung balon, nilagyan mo ng hangin, pinitpit mo yung dulo, tapos niliitan mo lang yung butas, may konting sumisirit na hangin, di ba? May exit. So what I want you to do next is mas paliitin mo pa, but it not entirely close. Kung sabihin natin 5% lang na butas. So mas pipigain mo siya. Pero yung core mo, yung diaphragm mo, that engaged. So nagpipress ka ng hangin, tinutulak ng diaphragm mo, papuntang lungs, tutulak mo lang yung hangin. So yung logic na dapat nasa isip mo, yung mental visualization is balloon, nakapitpit ka sa dulo, may kamay sa ilalim ng balloon. So ito yung nagsisilbing diaphragm mo, ipupush mo yung balloon. Pag ganun. Pero, steady ka lang dun sa maliit na butas. Pinupush mo siya yung balloon pa. So, dinadagdag mo yung pressure. Once na i-produce kang sound na pag yun lumabas, ibig sabihin, distortion yun. Kailangan mo yun mahuli. And then sustain. Yun na si Fry. Gano'ng katagal, like, bago mo, when it all made sense? 2 years. 2 years. Namaga pa lahat ng lymph nodes ko nun. Namaga siya. Hindi ako makalunok. Kasi wala nagturo eh. Trial and error. Then 2 years, sabi ko, nandun ako sa sakto lang na state. Roar! Roar! Yun, hanggang sa practice, positive reinforcement. I ended up dito. Became an obsession. Sobra. Iba ako ma-obsess sa hanggang ngayon, pag may natututunan ako, iba ako mag-fixate sa knowledge talaga. And now you teach students, you teach people din paano mag-scream. Yes, but I stopped the time na I transitioned to Basilisk. I stopped accepting students na. Okay. Bakit naman? Hirap ng time. Doon na mahirap ang Management. time. Kasi you have to make at least 4 to 5 hours eh. To free yung 5 hours para lang sa student. Okay. So, matagal din yung mga sessions nyo. Okay. So, since na nagsistop ka or nagpapahinga lang muna sa pagtuturo and screaming and stuff, I just wanna hear the different kinds of screams na meron ka. And kung ano yung, parang saan yung placement nun sa katawan. Sa register pala. Okay, good. Nire-relate ko siya sa sa pleasant singing. So, kapag pleasant, like clean. So, kapag bass, parang yung chambers ng lalamu natin, bumababa din siya. So, kailangan, madala ko dun yung distortion ko. Kasi yung distortion, lagi siya nagsisimula sa mid, sa comfortable mo na speaking voice. Ayun yung timbre yan. So, sa'yo medyo mataas. Female. Oo. Normal lang. Sa kung gusto kong interject ko yan ng scream. Siguro nandyan siya. Diyan siya papalo. Yun yung mid mo. Ako mid ko is andito na siya. Yan yung comfortable ko. Yan. May nararamdaman kang sakit dito Wala. when you do that? Wow, that's so healthy. Sa una, sa una. Yung unang-unang dati pa. High school pa ako. Pero ngayon wala na siya. Kasi I think I'm doing it right. Napapaus lang ako pag nagki-clean voice. Okay. So, mas parang... Switching. Kasi you do everything nga pala on stage and iba't ibang screams yun. So, ano yung pinakamalalim mo na scream? Kailangan ko siyang gisingin pa. Teka. Ano ba? Siguro yun. Wow! Saan galing yun? Yun lang siguro. Si Jeff ng Remnants, mas malalim pa dito. Kung mapansin mo, lumilingon ako. Kasi may something na weird eh. May na-unlock kapag nilalapit mo yung So, kapag nagsising ka live minsan, nagsising kang live minsan na minsan, kapag may gusto lang akong kuning lows. Pero kahit hindi naman. Mas malalim to pakinggan, no? Ganun. Pag walang dila, and your high screams, mataas. kailangan mo siya tumila. Ganun lang. Oh! Tapos mid. Yan lang. Music to my ears. May
medyo ano siya, no? Medyo Pino siya pakinggan, no? Oo nga. medyo I think Pino siya. it's because you do it so well, Ro. Yeah. Yun yung marang motto ko eh. Na, hindi naman motto, pero parang, kasi, ano ba, saying na kailangan, pag nagsiscream ka, kailangan mo siya, kaya mo siyang gawin. Kahit saan. Kahit nakahiga ka, natutulog ka, may lagnat ka, lasing ka, nakabaliktad ka, kaya mo siya gawin. Ibang usapan na yung pag may warm up na. Dapat pag nag-warm up ka na, doon nalalabas yung mas halimaw pa. Okay, so, since screaming na on topic, so, saan nabuo tong Screamer Supreme na content page mo? Was it something dedicated to pure music and just parang the knowledge of screaming? But Or both? Alright. Both. So, ang dami, nagsimula, nakilala siya sa covers eh. Tsaka, syempre, siguro pareho din, 50-50. Sa mga, ano ka din, sa mga tutorials ko, free tutorials. Actually, mga tinuturo ko sa private lessons ko, nandun lang din sa mga videos ko. Pinapapin ko nga sa followers ko, ano eh, yung playlist ko ng video, nandun lahat ng free. Ang daming natuto dun. Sobra. Parang hanggang ngayon, ilang taon na lumilipas, nakaka-receive ako ng mga private messages sa TikTok, sa Meta, sa Instagram na nagpapasalamat, natuto sila sa videos ko. Ang sarap sa puso nun. So yun, Screamer Supreme, nag-start siya sa bahay, sa Tondo. Siguro dahil fan ako nun ni Doctor Strange, so Sorcerer Supreme, tas Screamer Supreme. Tas it has a nice ring to it, at the same time, very sell-out siya na content creator na team na parang, Supreme, magaling ba to? Ano feeling niya magaling siya? So, i-check nila ako. Gumagawa ko start ko pa lang yung page ko noon. Nanood ako ng mga tutorial videos sa mga content creators. So, what makes a good page? Or what makes it more enticing to watch? Or kahit doon sa name pa lang. So, Screamer Supreme. Sige. Yun, pinangalan ko na. And the rest is history na. Covers, and then labas akong tutorial. Sa cover ko, putik lahat ng mga emo na, iba minsan cringiest pa, nag-Rosel Nava ako doon, hanggang sa naging metalcore. Anything under the sun na maisip ko, ko-cover ko. Kahit pangit, kahit sintonado, i-cover ko talaga siya. How do you prepare for that? Yun yung madugo na part. Mga retakes, ang sakit. Ang sakit. Tapos, 1,000 views lang, ganun. It's a part of the process. Yeah. Minahal ko yun eh. May mga times na talaga ang sakit niya sa pagkatao. Ang sakit, masasaktan ka talaga, ang dami retakes, pawis ka na. By that time, wala pang aircon dun sa room ko, electric fan pa lang. So, ina yung pawis ko talagang tagaktak dun sa damit ko. So, mag-change pa ako ng damit. Pero nung okay na, bought an aircon. So, sige, mas okay na to. Ang problema na, pag naka-aircon ako, inaantok ako. Hindi productive. Tapos pag aircon naman, nanunuyo yung lalamunan ko. So, I have to prepare like a ginger ale or ginger mixture dun sa tabi ko. Just for it to be, parang mas fluid siya. Lubricated. So, yun. Yun. Tapos nag-transition na to funny content. May skits. Di ba gagawa ng skits? Ang problema naman sa skits, nakakapagod gawin. Talaga? Men, pag nakapagod siya So, gawin, sinilista mo sila minsan. may dialogue. Ganun. Tapos paano yung dating ko. Ganun. Di pa nga yun Di pa nga yung full-blown na skit. Dahil tinamad. Yan ang problema sa content creation. Burnout. How? Talagang ayaw mo gumawa. May 1 linggo, 2 linggo, ayaw mong gumalaw. Hindi pa ako big nito. Paano pa kaya mga big content creator? Pero siguro na-motivate na sila ng money. So, ako talaga grabe yung burnout ko. Kasi siyempre, meron pang orca, meron pang ginagawa ko music, tas gagawin ko pa to, tas being a daddy, tas magko-cover, tas may ganyan. Magtuturo pa, tas may but that time, may students pa ako, 3, 4. Wow. Grabe. Lagi ko siya sabi, ginusto ko to. Pressure is a privilege. Oo. Pribilehiyo. Yes. Yun. Pero, naisip ko na, it's time to evolve. Transition ko na to. Pinaalam ko naman na. May mga tao lang talaga na hindi sila ready dun sa transition ko na, ba't ka nag-iba ng pangalan? Inakala ko hindi ikaw to. Parang ganun. Maglalabas na po ko ng sariling kanta. Oo, namimiss ko yung mga tutorial mo eh. Mag-effort ako ibigay sa kanila yung mga link ng videos ko. Wow, so yun yung parang community building na ginagawa mo for them. Kasi sa page mo, it's everything from screaming tutorials
to covers, to mga gigs mo din and mga personal life updates. Oo, ang random. Ang random. Yeah. I don't get me wrong. I want to get big. I want to be famous. Why not, 'di ba? Lalo na it comes with the money, it comes with the recognition. Pero ayoko mawala yung pagiging ako na ini-enjoy ko lang lahat. Ayoko yung meron sarili akong this defeats the purpose of being a content creator kasi you have to stick with a certain niche, 'di ba? Certain topic. Ayoko kasing kahit sa Orca, nag-resonate sa pagiging musician ko, sa pagiging tao ko as a whole. Ayoko makahon. So if I'm going to clean my aquarium, I'm gonna film it, I'm gonna upload it. If I'm going to pet my dog, I wanna upload it. Ganun lang ako. No matter the views, no matter the reactions. Gusto ko siyang pero at the same time, gusto ko rin na i-celebrate din yung pagiging artist ko. So, if I know that that's not for everyone, and I respect it, it's just that I'm just trying to live. Yun lang. Nag-resonate ako dyan. Like, ang goal ko talaga sa buhay is to get paid to exist. Parang ito ako eh. So, I'm just gonna film myself doing parang my mundane everyday life. And then, I'm gonna take you sa journey ko. Kasi alam kong matututo tayo dito both ways. That's true. Yeah. And you're also parang bringing yourself to community and people who have the same mindset as you. Yeah. So, siguro yung next na tanong ko, and to wrap up everything, what are you still like a student of? Ano yung sa craft mo, yung wino-work on mo pa rin, or parang binibigyan, sa tingin mo like, this is something that I want to pursue? Singing pa din. Singing pa din. Oo, student pa rin ako ng singing. Lalo na, last year, may na-discover lang ako. Alam mo yung Knock Loose na banda? Okay, yeah. Alam mo yun? Papunk na hardcore na, oh. So, medyo unique yung boses niya, di ba? So, ginaya ko yung boses niya. Asar na asar sa akin yung mga kabanda ko. Kasi, di ba? Ganun, di ba? Di ba ganun? Now, when I was practicing, napansin ko na, when I try to use yung mas matataas na timbre or head voice, di ba? Nagagawa ko yung head tone na parang, sabihin natin, medyo mataas, sabihin natin, medyo may kataasan. Pero head tone pa rin siya. Pero I never got a chance to access the mixed voice. Hindi ko siya magagawa dito kasi I'm still working on it. It's a work in progress. Pero dahil dun sa boses sa Knock Loose, may na-unlock akong mixed voice. Now I know how Peter Sotelo ba? Spencer! Edit na lang. Now I know how Spencer Sotelo does his voice, specifically the high ones. Meron kasi siyang birit na, why does it sound like whining? Tas at the same time, madali sa kanya sa life. Na hindi siya what do you call this? Hindi siya strained. Hindi mo ramdam yung straining na parang chesty. Parang magaan siya, soft pero high. Na medyo husky. So, na-unlock ko siya. This past few weeks, na-unlock ko siya. I'm just trying to incorporate it sa boses ko kung paano ko siya idudugtong. Because the thing about it is, when you're from the chest voice, and you're going to transition with, pansin mo may bali, may break, may parang yodel-like something. Oo, ayoko siya maging ganun. Gusto ko siya madugtong. Pero yung high na naririnig mo sa akin ngayon, which is falsetto, may nagagawa ko siyang chest voice na it gives you the illusion na chest or head voice siya. Nagagawa ko siya mataas. So, I made a request sa bandmates ko na pwede ba tayo sa mga future, next, may ginagawa kasi, we're working on 2 songs right now. After those 2 songs, I'm going to request something na iti-tailor fit ko sa bagong technique na to. Okay. Just give me time. Ganito ko lagi sa vocals eh. Lalo na nung first ko na-discover yung lows ko, just give me time. I want to incorporate this. Sobrang saya ko na at this age, I'm still discovering na pinasalamatan ko yung self ko rin na puti na lang, tangina, wala kang ego matuto kasi tingnan mo, may na-unlock ka pa. Kasi kung yung mentality ko, magaling ako, wala akong time para matuto. Wala akong time ma-curious. Bakit kito boses nung sa Knock Loose? Yung pala, parang it's a door for me to open something na
kaya ko pang gawin. And hopefully, magamit ko siya sa next songs namin. No opportunity inside the box. Correct. Diba? Correct. Sa box itself. Kung ano meron dun, yun na yun. Yes. Kung ano yung space dun, di ba? You have to be liquid, sabi ni Bruce Lee, di ba? So anyway, have to be water pala. Be like water, my friend. Yun lang. Okay. Yun lang. I'm still a student of my craft. And everything. Mahilig ako makinig. Oo. Listener ako eh. Na-listener ako. Tapos, absorb ko siya. Ang only downside lang nito is when I'm listening to something na emotionally charged, emphatic ako, nararamdaman ko siya. Mababad vibes ako. And down na ako. Iki-carry ko yun. Yun lang. Yun lang yung downside nun. But the rest, when it comes to knowledge, absorb. Tignan ko kung ano magagamit ko dito, take away. Gayahin natin, emulate natin. Kung kaya. Yun. And if you could like leave a last message, lahat na nakikinig, fans of you, fans of Orca, Basilisk, pati yung family mo, like what is one piece of advice na super nag-stand out sa journey mo? The only thing that's stopping you from your dreams or from your goals is you. Yun lang. Narinig niyo yun? Ikaw lang. Kalaban mo lang. Napatunayan ko na yan from time to time. I can show, nakikita niyo naman yung proof, but I can still show other proof doon. Pero siguro naman marami na kayo naririnig na ganun. It's true. Sarili mo lang talaga kalaban. And then if you're okay with it, yung patalo sa sarili mo, I just would like to say na maybe you can try to at least kahit papano mag-ibay mo lang. Kahit isang araw, ibay mo lang yung mindset mo na this day, I will be different. This day, same situation, but it will be different lang. I-approach. Yun lang. Na masarap lang din siyang sabihin minsan kapag pag may nalagpasan kang problem dahil hindi ka nagpatalo doon. Hindi ka nakinig sa iba. You have scars to prove it. So, yun. Yun lang. Though, your only enemy is you. Grabe yun, Zoren. Unang-una, like, thank you sa time mo, sa energy mo. Thank you din. Life lesson sa journey, like, no journey is easy. Wala. So tell us, ano yung mga projects and upcoming releases na meron sa'yo? I'm working on actually tapos na yung second song ng Basilisk. Yeah. Let's go! Tagalog. Tagalog siya. Let's go. Sell out ako eh. Yan. So, Tagalog siya. And then it will be, I think, we're pitching it to be released sa June 5. June 5. Uy, lapit na. Lapit na. So, gawa na rin yung music video, tapos na i-shoot. I-edit ko na lang. So, yun. Tapos sa Orca, maybe maglabas kami July. Lapit July. na. Tuloy-tuloy lang. Kahit masakit sa bulsa, kahit masakit sa biyahe, sa katawan, tuloy-tuloy lang kasi, di ba, when it's over, it's over. Diba? Just, hanggat kaya, hanggat may blessing ng mahal sa buhay. Is this a single album? Sa Orca, single lang. Single. Ang hirap gawa ng album ngayon. Yun. Okay. Thank you. Man! Thank you. Ang sarap dito. Ang sarap dito. I feel so honored na ikaw rin yung naging first guest Me too. sa project na to. Me too. And if I had to like leave a message sa lahat ng listeners natin, it's the dream starts with you. And alam mo yun, ang daming pwedeng pumigil sa journey mo eh. Your background, yung takot na nararamdaman mo. Pero no one will exist like you kahit alikabok ka man, kahit abo ka lang sa entire cosmic universe. There is no one that is gonna represent you kundi yung sarili mo. Yeah. So, guys, thank you so much for spending your time with us. Thank you. And until next time, I'll see you at the pond. Bye.